Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong likod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong komento, kuro-kuro, opinion at reaction tungkol nga po dito sa pinag-uusapan. Ako po. So kanina po ay sunod-sunod po ang nag-topic o nagpaksa o nag-content tungkol po dito. Bagamat ang pangyayari po mga kalingap ay tinignan ko po ang mismong channel po ni Kalingap Mikoy ay yung collaboration na sinasabi po nila mga kalingap ay nangyari 4 days ago. At itong pangyayari ito mga kalingap ay nareaksyonan na rin po. Ang unang nagreaksyon po sa aking pagkakaalam na nakita ko po ay si Ate Glo o si Banat Bagsik sa kanya pong second channel na ang pangalan ay Lola Glo. Okay? At kanina po mga kalingap ay tayo naman din po ay bumibisita sa iba't ibang channel po ng ating mga kasamahan at nagawin nga po ako doon kay Hasa TV at ito po yung kanyang topic at hindi ko nakita mga kalingap na mayroon din palang ganitong content itong si Presbyrador. Kinontent po ni Presbyrador ng press ng Karepa na si Presbyrador. At dito po sa kanya pong channel, sa live po niya ay tinatalakay din po niya kasi marami sa ating mga supporters, lalo na po siguro dito sa mga Mikris or Mikoy solid supporters ay sila po ay hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap ba ang tawag po dyan ay sila po ay nagrereklamo. Okay. Nagrereklamo po sila at nagkokomento po sila ng disgusto doon sa pag-topic po. Doon sa pag-content ni ni Presbyrador. At tinignan ko nga po mga kalingap yung comment section po doon sa naturang upload po ni Presbyrador ay talaga naman pong marami doon ang mga solid supporters ng Mikoy or Mikris po yan ay nagpapahayag po ng kanila pong opinion, ang saloobin tungkol po sa pangyayari mga kalingap. So mayroon nga bang nalabag itong si Kalingap Mikoy na batas o rules ng Kalingap? Okay, so mula mismo, kumuha po ako ng maikling video clip dito po sa upload po ni Presbyrador mga Kalingap. Bagamat ito po ay wala pa po sa oras kaya kumuha lang po ako ng maikling video clip para naman po tayo ay ito ay magsilbing resibo mula po mismo sa bunganga po ng presidente po ng Karepa, Kalingap Reactor Partners ay tingnan natin kung ano yung say po niya dito sa kung mayroon mga bang nalabag na batas itong si Kalingap Mikoy. Panoorin po natin mga Kalingap. Mga nag-report sa atin na ito mga kaibigan mayroon ng mga kasama na kaibigan na nakasama sa live na yan talaga po ay ipinagbabawal yan mga kaibigan yung mga bagay na ganyan na makipag-collaboration sa hindi kalingap lalo na dito sa ating mga sinasabi natin na love team or kasama sa leading man mga kaibigan sa mga leading man katulad din ng Kalingap Edo, Kalingap Jomar, ang mga nakakasama nila sa live ay mga Kalingap partner din kasi nga mga kaibigan nasa roles natin yan na dapat ang kasama mo sa mga vlogging at sa mga live at promote ng channel ay legit na nasa Kalingap. Okay, so yan na mga Kalingap. So ako naman po dito mga Kalingap ay hindi po natin ito ipinapaksa upang i-bash. Okay? Upang i-bash po itong si Kalingap Mikoy. Pero titingnan po natin ng bibigyan po natin ng fair na reaction po. Nasa gitna lang po siguro tayo. Pwedeng sa magkabilang panig, magbibigay po tayo ng ating pong sariling opinion tungkol po sa issue. Okay?
So, base po doon sa sinasabi po ni Presbyrador ay talagang meron nga. Okay. So, may nilabag po na batas. Bawal na bawal po ang isang kalingap partner gaya natin, gaya po ng mga reactors, charity vloggers na kagaya po ni Kalingap Mikoy na makipag-collab or mag-promote ng mga kaibigan, kabarkada na mayroon pong channel lalo po at kasama mo. Lalo po kung kasama mo sa iyong live. Okay? So that is considered as collaboration. Di ba mga kalingap? At ipinopromote pa daw po ni Kalingap Mikoy. Pinanood ko ng bahagya po mga kalingap at nakita ko po nga ay parang naipopromote po yung dalawa. Okay? So nandyan po sa ating thumbnail yung sinasabi po nilang dalawa na vlogger na hindi naman po sa ngayon ay hindi pa po legit na mga kalingap partners. So siguro ang iniisip po ni Kalingap Mikoy ay wala naman po sigurong masama at sapagkat sila naman po ay mga kaibigan po niya, mga kalingap. So yun po yung kanyang nasa isip. So siguro dito ay bilang baguhan. Okay, so nakailang taon na ba itong si Kalingap Mikoy? Sa ating pagkakaalam ay parang isang taon pa lamang po siguro at hindi po malinaw po siguro sa kanya mga kalingap. Let's give the benefit of the doubt kay Kalingap Mikoy. So siyempre bago ay hindi pa po niya alam yung pangkalahatan na rules na ipinapatupad po ng Kalingap, kagaya po itong sinasabi pong makikipag-collab ka sa hindi naman po Kalingap kasi ayon base po doon sa sinasabi po ni Presbyrador ay sa ngayon po ay hindi pa po legit na Kalingap partners itong pong kasama po niya sa kanyang live kasi may proseso po tayong sinusunod din sa pagtanggap po ng mga Kalingap partners. So sana pinaalam po sa dalawa, maaring kay Kalingap Rab at Kuya Bal at nang ganon ay sumunod po sila sa tamang proseso sa kagaya niyan. Dapat pag ikaw ay Kalingap partner, ikaw ay i-interviewin din pa po ng karaba. Okay. So yun po siguro. So pagbalikan po natin mga kalingap doon sa sinasabi po natin na dahil baguhan or mas isabihin po natin na medyo matagal na pero hindi po malinaw para po kay Kalingap Mikoy yung rules na ipinapatupad. Gaya ko po, matagal na pero medyo nalimutan ko yung rules na yon. Ang pagkakaintindi ko sa rules na yan na bawal makipag-collaborate, bawal umakyat sa mga live po. Parang ang aking intindi po yan kung ang kasama mo, ang kakulab mo ay kalaban po ng Kalingap. Yan po yung natatandaan ko. Pero itong rules na sinasabi po ni Presbyrador na bawal makipag-collab kung hindi Kalingap partner, medyo nalimutan ko. So tayo ay ganun po siguro ang nangyari po kay Kalingap Mikoy. So at isa pa, ito po yung kauna-unahang pangyayari na siguro naman na medyo may nalabag na batas po itong si Kalingap Mikoy. So first offense. Okay, so sana ay mapagbibigyan. Ito naman po ay mapag-uusapan. So pag tinitingnan naman po ninyo, dito naman po tayo sa panig po ni Presbyrador. Si Presbyrador po naman po ay pinapaliwanag po lang niya yung rules na pinapatupad po dito sa Kalingap. Kaya sa ating pong mga nagkokomento, mga supporters diyan, sana po ay huwag kayong magalit po kay Presbyrador. Kasi marami akong doon nabasa mga Kalingap, bagamat sila po ay may layang magbigay ng kanila pong mga opinion, kuro-kuro, reaksyon tungkol po sa pinag-uusapan. Pero parang may halong galit. Nararamdaman ko yung galit na gusto po nilang iparamdam. Okay. Siguro ay kasi may nagkomento doon mga Kalingap kung ang inaakala po natin na itong si Mikoy ay lumabag sa rules, di dapat ay ni-reach out.
ni-reach out daw itong si Kalingap Mikoy at pinagsabihan at hindi po sa content o hindi na lamang po sana ginawan po ng content. Okay, pwede rin po yun mga Kalingap. So sana ay pwede rin po sanang ni-reach out po itong si Kalingap Mikoy through private message. Okay, pero naintindihan ko naman po itong si Press Birador kung bakit ito ay ginawan po niya ng content. Bakit po? Ano po ang layunin ni Press Birador? Bakit ikinontent po niya ito? Ito ay pangkalahatan. Okay? So ito po siguro ay magsilbing paalala sa ating mga Kalingap partners na pangkalahatan na ito pong nangyari po kay Kalingap Mikoy ay hindi na po dapat mangyari. Sabi ko nga, first offense pa lang naman po ito ni Kalingap Mikoy, so ito po ay warning pa lamang, kumbaga. Wala naman pong masamang tinapay doon na sinasabi po ni Press Birador sa naging content po niya, kundi ito po ay nililinaw po lamang po niya yung rules. Nililinaw po niya yung rules at sa paggawa po niya ng content ay na hindi po na niya ni-reach out itong si Kalingap Mikoy ito ay upang paalalahanan ang lahat po. Ito ay pangkalahatan na po yan mga Kalingap. Pangkalahatan na po yung content na yan upang sa ganoon lahat ng Kalingap partners, charity vloggers, mga reactors ay mapaalalahanan na hindi na po yung isa-isa pong kakausapin pa po ni Press Birador. Yan po yung mga komento po doon So sana intindihin po natin itong si Press Birador kasi trabaho po niya yan kasi bilang isang presidente po ng Karepa, siya po ay may ano tawag po diyan, mayroon po siyang dapat may say sa po. Okay. Siya po ay mayroong karapatan. Okay. Siya po ay may karapatan na magpaliwanag tungkol po sa mga issue at kausapin ang mga taong involved po sa mga issues. Siya po yung inatasan po ni Kuya Bal na umayos po sa mga ganitong mga issue. Okay? So yung naman po nakita ko dun sa kanyang live na sinasabi ay dapat i-reach out. So sabi po naman po ni Press Birador ay walang special sa akin at dapat daw hindi pinangalanan. Wala naman pong masama kung papangalanan po itong si Kalingap Mikoy kasi nagkamali. Okay? So dapat lang siguro ang gawin po ni Kalingap Mikoy dito mga Kalingap ay tanggapin ang pagkakamali at susundin ang rules at mangangako na hindi na mauulit pa po ang rules ay hindi na mauulit pa po ang kapareho nitong pagkakamali. So marami doon tayong nakitang mga komento, mga negatibo na medyo siguro po ay hindi Mikoy supporters or hindi Mikri supporters. So sana po ay maging kalmante lang po tayo. Intindihin po lang natin. Okay, first offense at hindi po siguro aware doon sa rules na gustong ipatupad po ng pamunuan po ng Kalingap. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo siguro mga Kalingap. Muli tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rad, at siyempre sana po ay nyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganoon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.